Marami akong nabasang negative na comments doon sa upload ko na pina-repair na walis tambo. Dahil nakikita nila na yung walis na gawa na sinisira. Nakalagay naman doon na pina-repair dahil nabudol yung nakabili. Papalitan kasi yung handle dahil natatanggal siya. At yung broom naman niya ay sobrang nipis kaya kailangan sirain, tatanggalin yung tahi tapos dadagdagan para kumapal bago tahiin ulit. Itong video naman na ito ay ganun din. Pinapa-repair dahil manipis at natatanggal yung handle. Yung nakabili nito ay ganun din sa una, nabudol din. Paano ko nasabing nabudol? Yung nasa ibabaw kasi ay makapal at maganda yung pagkakagawa. Ang tawag namin doon ay tapadera. Kapag nakabundle, ang makikita mo lang ay yung tapadera. Sa mga hindi po nakakaalam, ang walis tambo po kasi ay meron ding tinatawag na isang bundle. Sa isang bundle ay may 50 peraso. At nakatali yun ng mahigpit para mabuhat ng isang tao kapag bubuhatin niya. Kaya dun sa mga nagko-comment na bakit kasi nila binili, hindi po nila bibilihin yon kung alam po nila na ganon. Siguro kung binenta nila yan ng 3 for 100 sa wholesale price, masasabi natin na what you pay for is what you get. Ang wholesale price po kasi dito sa amin ay 120 pesos. Kaya i-retail naman nila ng more or less 200 pesos. Kaya dun sa 120 pesos ay dapat maayos naman na walis yung makukuha mo para bilhin ng mga customer mo. Hindi ko po sinisiraan yung nagbenta ng walis na yon. Sadyang hindi sila lumalaban ng patas sa buhay. Ang mga binentahan nila ay naghahanap buhay din kagaya nila. Ang nangyari, sila lang ang kumita pero yung mga binentahan nila ay luging-lugi sa ginawa nila. Dahil nung ni-repair, yung tatlong walis naging isa lang. Para nilang binili ng 360 pesos plus 20 pesos na repair at ibebenta lang nila ito ng 200 pesos ang isa pag ni-retail. At dahil wholesale yan, maaaring isang bundle o higit pa ang nabili nila. Kaya sa mga nagba-buy and sell dyan at sa ating lahat, lagi po tayong mag-iingat. Laging magdo-double check ano man yung item na ating bibilhin. Lalo na kung ang seller ay bago pa lang at hindi pa natin kakilala. Dahil anumang klase ng business ngayon ay nagkalat ng style ng mga taong mapanlamang. Yung andyan nga pala sa video na pina-repair ay tinanggal na yung handle at yung pinangtahi. Yung 3 piraso ay pinagsama-sama para maging isa at uulitin ulit proseso. At kahoy na yung gagamiting handle. So ganito po siya ginagawa step by step.